Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo, Sabado. Kamusta po kayo? Medyo slight low umulan dito kanina. Pero salamat sa Panginoon sa opportunity na meron ho tayo sa oras na ito para ho pag-aral ng salita ng Diyos at manalangin. Alright, let's start mga kapatid. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin itong alalayan, palakasin at gabayan ang isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Sabado, 22 sa buwan ng Pebrero 2025. At tayo po ay mananalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa umagang ito sapagkat kayo napakabuti. Salamat sa ulan. Salamat sa inyong patnubay sa magdamag. Salamat po sa pag-asa na meron kami dahil kay Kristo. Patnubay po, Banal na Espiritu, sa pag-aaral ng inyong salita. Nawa ito'y makatulong sa aming mga kaluluwa na mas tumibay pang aming pananampalataya kay Jesus. Makita ho namin ang kahalagahan ng pananalig sa Diyos sa araw-araw. Salamat sa mga biyaya na yung pinagkakaloob sa amin. Samahan niyo kami, mahal na Birheng Maria, sa aming mga pananalangin. At inihiling po namin ang inyong gabay. At sa maghapong ito ay patuloy naming ma-appreciate ang inyong kabutihan. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Sabado. Weekend na naman tayo at bukas araw ng pananambahan sa ating mga simbahan. And we would like to thank God for the opportunity, mga kapatid, na tayo po ay makapag-aral na naman sa araw na ito. Gusto ko lang munang batiin ang aking mga mahal sa buhay, ang aking may bahay, si Annalyn Ledesma Calixtro. Magandang umaga, ma. Salamat sa Panginoon sa kabutihan ng Lord sa iyong buhay. Na patuloy kang binibigyan ng Lord ng lakas at ng encouragement. Salamat din sa mga kapatiran na nagdadasal para sa iyo. Alam ko na hindi kami tumitigil manalangin at magantay sa gagawin ng Panginoon Diyos sa iyo. At ganoon din sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Pinabati ko rin yung aking mother na I think nasa hospital pa rin. Opo, si Mama Elsie. Salamat sa inyong mga dasal, mga kapatid. At sana nga po ay patuloy nyo kaming tulungan na ipagdasal yung speedy recovery ni Mama. Of course, ang ating Santo Papa, si Pope Francis, na ayon sa balita ay nasa ospital pa rin. At patuloy na ginagamot sa kanyang sitwasyon. At Lord willing ay yung ating mga panalangin para sa ating Santo Papa ay pakinggan ng ating Panginoon Diyos. Alam po natin, mahalaga na yung ating sama-samang dasal para sa ating Santo Papa. Opo, siya po yung pinakatatay natin ng mga Katoliko worldwide. Kaya nalulungkot tayo sa isang banda sapagkat sa kanyang sitwasyon. Pero meron tayong pag-asa lagi sa Panginoon. Kaya patuloy natin siya ipagdasal. Binabati ko rin yung aking mga kapatid dyan sa bahagi ng Kainta. Magandang umaga sa inyo mga tol at sama nawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Pagbati sa aking Paris Church sa San Juan Nepomuceno, dyan sa Sumag, sa aming pare na si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga. Magandang umaga, Pals. Ganon din kay Father Robert Nobles. At sa aming dalawang seminarians na si Bro Simon, Chris Simon Bilaong Abadilla, at saka kay Bro Kent Herson Casiano.
at kay Sister Malu Albarestan, ang presidente ng PPC, at lahat ng mga opisyalis dyan. Si Bro Bernardo Apoyon sa Finance, magandang umaga. Si Bro Mike Sarad, ang aming Parish Secretary. Si Marin Logroño at si Jubian Mare. Ganon din si Homer Aspan. Magandang umaga at sa lahat ng mga miyembro dyan po sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Magandang umaga, Bobby Taruk. Salamat for joining, Brad, sa ating broadcast today. At sa iba pang mga kapatiran, salamat sa inyong pananalangin, mga kapatid. Alam ko na yun ang kailangan natin sa panahon na ito, yung ating sama-samang pagdadasal. Malaki po ang tulong yan. Alright, diretso na ho tayo sa ating gospel for today. Magandang umaga, Esmeralda Alcaide Calixtro. Maraming salamat kapatid. God bless sa buong pamilya dyan sa Cainta. Tayo po ay nasa Matthew 16:13-19. Opo. Kung may mga Bibles ho kayo, ay maaari po kayong makipagbukas. Mateo 16, talatang 13 hanggang 19. Sa wikang banyaga, ito pong sabi, Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do people say that the Son of Man is? And they said, Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets. Now he said to them, But who do you say that I am? Now Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. And Jesus answered him, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Mga kapatid, itong araw na ito, February 22, ay ipinagdiriwang natin ang tinatawag na The Chair of St. Peter the Apostle. The Chair of St. Peter the Apostle. Ito po ay isa sa mga liturgical feast sa Katoliko worldwide. Ito pong feast places the chair or cathedra ni St. Peter. Mahalaga to sa atin bilang mga Katoliko sapagkat dito natin malalaman yung specific mission na ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro. Ang pista na ito ay matagal na ho ito, 3rd century pa ito nagsimula. At iba ho ito doon sa kamatayan na sineselebrate din natin ni Apostle Peter. June 29. Iba ho yun. Ang araw na to, Feb 22, ay nakasentro doon sa tinatawag natin na the Chair of St. Peter the Apostle. Ang pista ho na ito ay nag-originate ito doon sa Cathedra of Peter. Ito po yung lugar na kung saan ang bishop ng Rome nakatira at namumuno. Ang katedra po ay isang permanenteng upuan ng bishop. Kaya nga ho, sa kada bayan, di ba may katedral tayo?
At dito, example sa Bacolod, may katedral po dyan eh. San Sebastian Katedral sa Bacolod. At katabi lang ho niyan yung Bishop House. Diyan nakatira ang bishop, kung sino man ang magiging bishop. At katabi ng Bishop House, yung ating istasyon sa radyo na DYAF. Sa katabi ng katedral, yung ating isa sa mga university sa Bacolod na LCC. Ayan. Ito'y isang permanenteng lugar, mga kapatid, dyan sa Roma. At yun po yung simbolo ng otoridad ng ating bishop, the first pope ng Roma na si Pedro. Bakit ba may bishop in the first place sa Katoliko? Ano bang purpose ng Diyos bakit naglagay siya? Si Jesus Christ, may 12 apostol. Okay? Pagkatapos ng mga apostol, ito na yung mga church fathers eh. Pero sino bang unang kinikilala natin na Santo Papa? Hindi po ba si Pedro? Mga kapatid, ang trabaho ng bishop ay to protect the flock at ipasa ang turo ng Panginoon Diyos sa Christian community. Na pwede nating sabihin, mga kapatid, bilang mga Katoliko, na ang unang katedral ay yung upper room, na kung saan naandun si Jesus, yung kanyang mga disciple. Doon nangyari yung huling hapunan, naandun din si Virgin Mary at yung iba pang mga kapatiran. Doon ho nila tinanggap yung banal na espiritu, mga kapatid. Si Apostle Peter, yung ating first pope, ay nagpunta sa Antioch, at ang lugar na ito ng Antioch ay na-evangelize ni Barnabas at ni Pablo, at doon din sa Antioch unang tinawag ang mga tagasunod ni Kristo na Kristiyano. Acts 11 verse 6. Si Peter, mga kapatid, ang kauna-unahang bishop ng Antioch. That's why sineselebrate ho natin yung pista na tinatawag natin kanina na Chair of the Apostle Peter kada February 22. Noong kalaunan, si Pedro ho ay nagpunta sa Roma at doon po natapos ang kanyang buhay. Yung glorious death ni Apostle Peter na siyang ating first pope ay napaka-importante po yon. Kaya nga ho, mga kapatid, sa kada February 22 ay nagpapahalaga ang Katoliko worldwide sa tinatawag na upuan na simbolo ng otoridad. Itong pastoral at teaching authority na ibinigay ni Kristo kay Apostle Peter ay mahalaga ho ito na sariwain natin. Itong liturgical feast po na ito, ito po yung pinakasentro sa araw na ito, February 22. Gaano po ito kahalaga? Ayon po kay Saint Jerome, ang sabi niya, and I quote, I decided to consult the chair of Peter, where that faith is found exalted by the lips of an apostle. Mas gugustuhin niya daw na konsultahin ang upuan ng apostol, na kung saan makikita ang pananampalataya. I now come to ask for nourishment for my soul. Yun ang kanyang tila baga panalangin ni Saint Jerome. Ganong kahalaga yung
yung feast na ito, mga kapatid. Where once I received the garment of Christ, I follow no leader save Christ, so I enter into communion with your beatitude, that is, with the chair of Peter. For this I know is the rock upon which the church is built. Si Saint Augustine ho, may sinabi rin patungkol dito. At ang sabi niya, the institution of today's solemnity took the name chair from our predecessors due to the fact that it is said that the first apostle, Peter, occupied this episcopal cathedra. It is right, therefore, that the churches venerate the origins of this see, which the apostle accepted for the good of the churches. Mga kapatid, itong malalaking tao na to na kinikilala sa church history, si Saint Jerome at si Saint Augustine, ibinanggit nila yung kahalagahan ng chair ni Apostle Peter na simbolo po ng authority. Sa atin hong binasa ngayon sa Matthew 16 ay nagtanong dito ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad, ano ba sabi ng mga tao tungkol sa Son of Man? Ang sagot ng kanyang mga alagad kayo daw ho si John the Baptist kayo daw ho si Elijah, kayo daw ho si Jeremiah at yung ibang propeta. Ay hindi pinansin ng Lord yun Ang sabi ng Lord sa pangalawa, kayo ano ko para sa inyo? But who do you say that I am? Para sa inyo, ano ko? Biglang sabat si Apostle Peter. Ang sabi niya, you are the Messiah, the Son of the living God. Mapapansin nyo, si Apostle Peter, iba yung personality nito no? Alerto tong tao Sa lahat ng apostol, ito yung alerto Although ito rin yung nagpahamak sa kanya later on. Dahil hindi makontrol yung kanyang damdamin, napaka-compulsive. Pero sa isang banda nakatulong kasi walang may lakas ng loob na magsabi kung sino si Jesus Siya lang talaga Sabi niya, kayo po yung Messiah Ibig sabihin ng Messiah, Christ. Ibig sabihin ng Christ, the Anointed One. Ang pinahiran ng langis. Ang pinili. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, mapalad ka, Simon, the son of Jonah. Hindi ito inihayag sa pamamagitan ng flesh and blood, kundi inihayag ito ng aking Ama sa langit. Sabi niya ganon. Etong talatang 18, controversial po ito. Among sa mga kaibigan nating protestante at mga evangelicals. Hindi nila ito matanggap yung talatang 18-19. Opo. Pero ito po yung isa sa pinakamatibay na biblical passage sa Bible na tinitindigan natin bilang mga Katoliko. Nasaan ba sa Biblia na nagpapatunay yung ating simbahan ay legit? Ito, Matthew 16. Ang sabi sa verse 18, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. Sino ang magtatayo ng iglesia o simbahan? Si Jesus. Kaninong simbahan ito? Pagmamay-ari ni Jesus. Ang sabi niya, I. Sino po yung I? Si Jesus. Ano ang gagawin ni Jesus? Magtatayo po siya ng
iglesia. Nangyari na ba ito? Opo, tapos na po ito Kasaysayan na ito Kasi salitang will, future. Tanong, nangyari na ba? Tapos na. Past tense. Tapos na. Naitatag na ba ni Kristo ang kanyang iglesia? Opo. Pero hindi po yan yung 1914 sa Pilipinas. Hindi po yan sila. Tayo ang original. Tayo ang legit, mga kapatid. I will build my church. One, holy. Importante yan sa atin, di ba? 4 yung marka ng Katoliko Kaya po, naisip ko, sabi ko, napakatagal na panahon na hindi ko naintindihan ito Akala ko churches yung itinatag ng Panginoon, pero church pala, singular. Sabi niya, I will build my church. Hindi niya sinabi na, I will build my churches. Magkaiba po yun. Ang simbahang Katoliko, ang founder natin si Jesus. Lahat ng Protestant denominations magsimula sa Lutheran. Nagdumabas si Luther na dating monk at pare. Magsimula sa kanya, doon nagsimula kay Luther, yung Protestante, kung iti-trace nyo sa church history. Dalawa lang naman ho yung totoo Yung isa hindi pa nagkaintindihan. Ang Catholic Church at ang Orthodox. Ang Orthodox, humiwalay lang yan. Magkasama dati yan. Ang issue lang nila doon sa filioque. Saan ba galing yung banal na espiritu? Doon lang naman di nagkasundo The rest okay naman Kaya nagkaroon ng Western, nagkaroon ng Eastern. Sa Eastern part, Orthodox. Western, Roman Catholic Church. Yun lang ho yun. Dalawa lang yan. Roman Catholic Church, Orthodox. Sa Western, naandito sa ilalim niyan, si Luther, ang founder ng Protestantism worldwide. Mga kapatid, importante itong maintindihan natin ito na nasa tama ka simbahan. Nasa tama ka simbahan. Ba't ka aalis kung nasa tama ka simbahan? Dahil may konting problema sa loob ng parokya? Hindi mo mag-gets yung si padre? Naasar ka sa kanya? Hindi ho perfect yung simbahan natin. Hindi perfect. Nagiging perfect lang siya dahil sa ating founder na si Jesus. Marami tayong struggles along the way. Yung ating Santo Papa, hindi natin alam kung anong mangyayari. Although may mga bali-balita tayong nababasa na parang may mga paghahanda na para sa kanya. Diba? Kinakabahan na yung ating mga kardinal kung ano ang possible mangyari sa ating Santo Papa. Ganoon naman talaga ang buhay. Kung sakaling mawawalan tayo ng Papa, gugunaw na ba yung mundo ng Katolisismo? Hindi ho Kasi intact tayo May susunod. Walang problema sa atin. May susunod. Hindi natin kailangan magkagulo. May susunod. May order yan Ngayon pa lang pinaplansya na nila yung mga posibleng paghahanda nila. Ganun tayo ka-order, mga kapatid. Hindi tayo katulad na ibang denominasyon pagka nasira yung nawala na yung founder nila na tao. Nagkakagulo na sila. Nag-aaway na sila. Pinaghahatian na yung properties. Sa Katoliko ba may ganyan? Wala tayong ganyan Order tayo. Intact tayo. Ano man mangyari kay Pope Francis, hindi tayo kinakabahan. Naku, sira na yung simbahan natin. Naku, patay tayo dyan. Wala na tayong, hindi tayo ganon. Hindi tayo kinakabahan.
Ano man ang mangyari, makaka-recover si Pope Francis o iba man ang plano ng Lord sa kanya. Kalma lang tayo. Kalma tayo. Bakit? Pambira yung grupo natin, tinatag ng Panginoon Diyos, pababayaan ba niya yung simbahan na yan? Hindi. Samot-sari po yung atake sa atin ng iba't ibang denominations. Hanggang ngayon nakatayo pa rin tayo. Araw-araw ang batiko sa social media sa Katoliko, nakatayo pa rin tayo. Bakit tayo binabatikos? Tama tayo eh. Bakit tayo pinag-iinitan? Tama tayo eh. Bakit tayo yung paborito para sa menu? Tama nga tayo. Sila kasi yung mali. Naiintriga sila sa atin, ba't ang dami-dami natin? Hindi ba, sino ba naman ang hindi kakabahan dyan? Di ba? Bilyon tayo worldwide eh. Ang hamon lang sa atin bilang Katoliko, ipakita natin sa buhay natin. Yun eh. Tumindig tayo bilang makatoliko na may takot sa Diyos. Kaya nga ho ang papel ni Brad Calix, alalayan ng mga Katoliko papunta kay Kristo. Siya kasi yung pinakasentro ng simbahan natin eh. Hindi po kung sino-sino. Si Jesus Christ talaga. Pag namatay ka, haharap ka kay Jesus, hindi sa mga pope natin. Lahat ng Santo Papa natin, humarap na yan sila sa Panginoon, yung mga nauna na. Kasi siya ang pinakaano natin, sentro eh. Hindi kung sino-sinong mga saints eh. Hindi ho. Mahalaga sila. Mahalaga yung papel ni Mama Mary, pero ang pinakasentro ng kaligtasan natin at ang ating pananampalataya, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Ba't ka alis sa simbahan mo? Dahil may nakagalit ka, alis ka? Di kayo nagkaintindihan ng ministry head mo sa ministry? Ang tagal ko pong hindi naintindihan yan. Ngayon ko lang po yan naiintindihan. Bagamat yung simbahan natin hindi perfect na church, nagiging perfecto dahil sa ating founder. One, Holy, Catholic, Apostolic. Iisa lang po tayo. One body. Pangalawa, banal po tayo. Hindi dahil sa mga leaders natin, sa mga bishops natin, archbishops, sa pope natin. Mga normal na tao po yan mula sa Papa. Lahat po tayo makasalanan eh. Lahat tayo may mga pagkakamali. Walang perpekto sa atin. Paano tayo naging holy? Because of our founder, si Jesus. Catholic, universal. All-embracing tayo, kapatid. Kaya nga ito, ang attitude natin doon sa mga kaibigan natin protestante at mga evangelical. Mahalin natin sila. Mahalin natin sila. Kasi sila yung sinasabi ng Panginoon na wala doon sa flock. Trinitarian din sila, kapatid. Tandaan nyo, ang mga protestant, Trinitarian yan. Sino yung kalaban natin? Yung mga anti-Catholics sa isang banda. Kalaban in the sense, hindi tayo parehas eh. Panay ang atake sa atin eh. Somehow kalaban. Pero ano sabi ni Jesus sa mga kalaban? Diba? Love your enemies. Hindi lang natin basta mamahalin eh. Sabi dyan, and pray for those who persecute you. So, ang trabaho pala ng Katoliko, mahalin tong mga to, yung mga umaatake sa atin. Mamahalin pa rin. Who knows, later on, hindi pa bumabalik si Jesus Christ, bumalik sila sa simbahan ng Panginoon Diyos. Huwag tayong maging masamang attitude sa kanila. Bayaan natin sila kung sila masamang attitude sa atin. Pero tayo, mabait tayo sa kanila. Hindi kailangang mag-join sa kanila. Pakinggan lang natin. Pero mag-stay put ka sa simbahan kasi simbahan ng Panginoon Diyos yan eh. Ang pag-alis mo dyan ay ang pagtalikod mo sa Panginoong Yesus. Bakit ka alis? Nasa tamang simbahan ka.
yung founder natin si Jesus. One, Holy, Catholic, Apostolic. All-embracing tayo, Catholic. All-embracing. Lahat pwede sa atin. Wala tayong iniitsapwera dahil sa kanyang skin, sa kanyang academic, sasabihin natin, ay hindi ka pwede sa church namin kasi ka lang, mahina ka eh. Hindi, wala all-embracing tayo eh. Tanggap natin lahat eh. Even yung mga Protestant at Evangelicals na yan, tanggap natin yan. All-embracing tayo eh. Kaya kung may opportunity tayo, kwentuhan lang tayo. Huwag kayong makipagdebate. Hindi yan ang sagot sa panahon natin eh. May gumagawa na yan. Hindi yan ang panawagan sa atin ng Diyos makipagdebate. Tayo dialogue. Hindi debate. Dialogue tayo. Yung nag-uusap tayo, nagkakape-kape, dialogue. Ganyan ba yung paniniwala nyo? Okay. Tapos merong respeto. Kasi pag walang respeto, yan eh, problema yan eh. Sabi ko nga sa inyo, pabayaan nyo na yung mga Katoliko na punta sa Protestante. Hayaan nyo na yon. Wala ka na magagawa ron eh. Ang tutukan natin ngayon, yung mga naiwan. Yung mga naiwan, tutukan natin yan. Palakasin natin kay Lord yan. Invite natin yan. Tara, journey tayo. Let us all journey together. Kasama si Lord. Mga kapatid, itong tapos binabanggit pa yung apostolic. Wala akong matrace na denomination na pwede nilang matrace yung kanilang grupo doon sa mga apostol. Simbahang Katoliko lang po eh. Kaya nga po yun ang naging isa sa mga batayan kong strong reason kung ba't ako nag-join sa Catholic. Walang ibang simbahan ayon sa kasaysayan na pwedeng i-trace yung kanilang grupo maliban sa Catholic Church. Matitrace mo yung pinakauna eh. Nakadikit talaga doon sa apostol eh. Kay Peter eh. So, no wonder tayo ang paboritong banatan. Naiinggit lang yan sila kasi nga mga peke sila eh. Nainggit sila. Inggit na inggit. Kaya ang gagawin sa atin, sisiraan tayo sa lahat ng uri ng paninira. Gagawin po nila yan. Kasi kung tama sila, dapat nananahimik lang sila. Kasi nga, kaya banat sila sa atin, mali nga kasi sila, kaya nagre-react sila sa atin. Tayo ba, ganun ba tayo katindi? Hindi ba't pinapatay nga yung mga pare natin? Ng ilang grupo dyan? Di ba? Hindi nga sila manalo sa debate sa atin eh. Ano ba laban nila? Ano ba ang kailangan natin i-prove bilang grupo? Wala na. Kompleto tayo. Wala tayong dapat i-prove na, kapatid. Ang challenge lang, sabi ko nga sa inyo, yung buhay natin, ayusin natin. Yun ang challenge araw-araw. Mabuhay tayo dun sa nasa state of grace tayo. Araw-araw. Bakit? Kasi bukas baka humarap ka na sa Panginoon Diyos eh. Tapos hindi ka naka-ready, kakamot-kamot ka ng ulo. Hindi ka pwede kumamot ng ulo pagharap mo na si Lord. Particular judgment yan, kapatid. Wala kang magagawa dyan. Final yan, mga kapatid. Yung sinabi ng Lord dito kay Apostle Peter, mga kapatid, walang magagawa ang kamatayan, even the forces of evil. Ang simbahan ng Panginoon Diyos ay mananatili. Marami pa yan, more to come. Diba? 2025. Maraming atake pa, kabi-kabila sa simbahan, pero maganda nito, nakatayo pa rin ang simbahan ng Panginoong Hesus. Be proud that you are a Catholic. Kasama mo na si Brad Calix na tutulong ipaglaban ang pananampalataya natin doon sa mga anti-Catholics. Salamat sa Panginoon, dinala ko ng Lord sa kanyang simbahan. Hindi ako nandito para magmalaki, hindi ako nandito para kung ano paman. Nandito ako, alam ko yung pinapagawa ng Lord sa akin. First and foremost, alalayan ang karamihang Katoliko sa Pilipinas na sumentro sa Panginoong Hesus. Pangalawa, mabuhay ng may kabanalan. Pangatlo, ayusin ang pamilya.
Ika-4, maging involved sa evangelization and discipleship. Maging matino na Katoliko. Mga kapatid, importante ho yun. Importante ho yun. Manatili kang Katoliko sapagkat yan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Mamamatay kang Katoliko, kapatid. Huwag mong ipagpalit ang grupo mo. Kung ma-invite ka ng mga kaibigan mong protestante, just go ahead. Ma-invite ka lang naman eh. Diba? Hindi ibig sabihin na invite ka, magjo-join ka na sa kanila. Ganon tayo ka-accommodating. Now we can join from time to time. But not to the point na malilipat ka na doon. Hindi. Bakit? Kaibigan mo kasi. Saka pangalawa, Pilipino ka eh. Hindi tayo ganon. Pag tayo na-invite pinsan sa kanilang anniversary, you go. Kaibigan mo yun eh. Pagkakataon mo pa yun later on na ma-invite din naman siya na pakinggan yung sa atin. Ganun lang. Maging firm ka lang. Eh kung medyo babanatan na yung pananampalataya mo, di alam mo naman ang gagawin mo. Ay, brada, wala tayong usapang ganyan, magkaibigan tayo. We just respect each other's belief. Ganun lang. Ha? Pero kung medyo below the belt na, ibang usapan na yan. Mag-iingat po tayo. Sana ho nakatulong ito, mga kapatid, yung pinag-usapan natin, the chair of St. Peter the Apostle. Saan ito, kailan ito nag-originate, at yung ating pagiging matatag ng ating simbahan. Sabi ng Lord, I will build my church and the gates of Hades, wala po magagawa doon, will not prevail against it. Ano man ang gawin nila, pinagpapatay man nila yung mga apostol at maraming nagsasuffer sa kanilang pananampalataya dahil kay Kristo, pananampalataya na humantong sa kanilang kamatayan, pero hindi nabura ang mga Katoliko sa kasaysayan. The more na pinapatay nila ang mga kaparian, nagiging mas matatag po yung simbahang Katoliko. Wala sila magagawa dyan. The more na inaapi tayo, binibless tayo ng Lord. The more na pinapatay ang karamihan po, nagiging matatag ang pananampalataya natin. Paghandaan mo lang yan, yung kamatayan. Kasi ang mga kaaway natin na non-Trinitarian, yan ang kanilang the best gawin para sa atin. Hindi ko alam kung mangyayari kay Brad Calix yan. Baka nasa listahan na nila ako. Ang panalangin ko lang kung darating ako sa punto na yon, na hindi ko i-deny ang Panginoong Jesucristo, mas matamis ko pang haharapin ang aking kamatayan para sa aking pananampalataya kaysa tumalikod kay Kristo na siyang nagligtas sa akin. Sana ganoon din po tayo. Pag nandun ka na sa pinakadulo, mamimili ka, iririkant po yung pananampalataya mo bilang Katoliko, mabubuhay ka. Pero kung mananatili ka sa pananampalataya mo, ay mangangahulugan ang iyong kamatayan. Sana mas piliin natin ang kamatayan, kapatid, para kay Kristo. Alright, alas 6:39. Mga kapatid, the second po natin, ang pag-uusapan natin, usapang OFWs tayo pag Sabado eh. Opo. Alam po ba ninyo na isa sa mga problema ng mga OFWs natin ngayon, yung nalalapit na halalan? Opo. Ang COMELEC at ang Philippine Embassies, kasama po yung mga konsulado or consulates, ay nagpalabas na po sila ng mga information videos patungkol po sa tinatawag na internet voting, especially po sa Canada at sa Hong Kong. Kasi karapatan natin yan eh, yung the right to suffrage o yung karapatan sa pagboto. Karapatan po yan ng bawat mamamayang Pilipino na ma-exercise mo yan. Nasa saligang batas po yan. Karapatan po yan. Opo, hindi yan basta pribilehiyo. Karapatan. Dapat lang na gawin mo yan bilang mamamayan.
Of course, dapat nakarehistro ka, dapat ikaw ay yung mga requirements, pero isa yan sa dapat gawin. Pero ito isa sa mga sitwasyon ng mga OFWs natin. Etong internet voting, mga kapatid. Ang mga Filipino community ho sa Canada at sa Hong Kong, ito po yung isa sa mga hamon sa kanila na magkaroon ng malakas na information campaign dito nga sa internet voting na ito. Dahil magkakaroon tayo ng eleksyon sa Mayo this year. Apo. Kaya ho, ito yung pinagsisikapan. Kaya lang, yung mga tagapagsalita doon sa Canada at sa Hong Kong, sabi nila parang may problema. Kulang sa information campaign ang COMELEC. Oo. Kasi 'di ba pagka bumoboto kailangan pumunta ka sa presinto. Sa Pilipinas, 'di ba? Kadalasan sa May na yan, pupunta ka doon, mag-a-appear ka doon, titignan mo yung pangalan mo doon kung naka-post, 'di ba? Sa school, alphabetical po yan eh. Ako nilipat ko na yung pagboto ko mula sa Baguio City, Bacolod na ako bumoboto etong Mayo. Dapat makita ko yan, yung precinct number, tas nakalagay doon yung pangalan mo. Alphabetical naman yan eh. Ako, Calixto, nasa letter C ako. Hanapin ko yung pangalan ko doon. Ang problema doon, kung wala yung pangalan ko. Tapos may tumitingin yan, may poll watcher. Tapos medyo may may space kapag ka bumoboto. May may takip yan eh, di ba? May takip eh. Ikaw lang yan eh. Ikaw lang yan. Tapos ihuhulog mo yan doon sa di ba? Hulog. Tapos may edible ink yan dito eh. Sa sa thumb. May edible ink yan. Hindi nabubura yun. Hindi naman habang buhay na nandun yun. Pero ibig sabihin, nandun yun eh. Tapos saka ka nalalabas. Hindi ka na pwedeng bumalik doon sa precinct. Yun ang problema ng mga kababayan natin na nasa labas ng bansa, especially sa Canada at sa Hong Kong. Paano yun? Ilang buwan na lang Mayo. Ang inaalma nila, kulang sa information, mga kapatid. Sa ipinalabas po ng grupo doon, noong February 12. Nasabi doon ang dami nating kababayan na nagugulat kapag sinasabi namin sa mga reach out programs ng Bayan Muna Party List na online na ang voting, online. Nasabi pa wala bang budget ng gobyernong Marcos for voters education? O sadyang wala silang pakialam? Mabigat yun. Yun po yung sinabi ng Bayan Muna representative na sa Hong Kong na si Lai Besana. Opo. Malapit na po ito May na po yung eleksyon At ipupush na po yung online voting. Ano mangyayari nito? Mga kapatid, may mga kakilala tayo, kamag-anak na nandun sa bansang yan, sa Canada o sa Hong Kong. Ano mangyayari po sa kanila? Isa pa sa mga concern sa Canada saka sa Hong Kong, kung online ito, paano yung mga elders natin na boboto? Paano kung hindi smartphone yung gamit nila? Paano kung hindi smartphone? Paano sila makakaboto? Pangalawa, yung medyo malalayo, yung mga disabled, mga PWDs na OFWs na nasa Canada saka sa Hong Kong. Paano mangyayari yung online voting, mga kapatid? Yun po yung concern. Ang COMELEC kasama ang Philippine Embassies at Consulates, nag-release po sila ng informational video about voting or internet voting nung nakalipas na taon pa, nung October 2024. At marami na hong sumunod dyan na mga patalastas na ginawa ng January at etong February.
Pero ang problema ho, kakaunti lang ho yung nakakaalam. Kakaunti pa rin ho yung nakakaalam. Yung nakalagay po doon sa kanilang pinaka-advertisement, #PHVoteGuides. Yun po yung nakalagay na hashtag eh. #PHVoteGuides. What overseas voters should know about internet voting. Yun po yung nakalagay sa video na pinalabas nila October pa last year. At ngayon, last month, etong February, dire-diretso po itong pinapakita nila to dyan sa Canada, sa Hong Kong, yung #PHVoteGuides, what overseas voters should know about internet voting. Ang problema pa, maraming hacker. Sabi ni Danilo De Leon ng Migrante Canada, maraming magagaling daw na hacker ngayon. Opo. Paano na ngayon yan? Yung binanggit ko kanina, dati-dati mayroong mga poll watcher. Ano iwa-watch mo ngayon? Ano na yan? Online voting na eh. Paano ngayon yan? Ang dami ho nilang tanong mga kapatid. Kaya ho, pagdasal natin yung mga OFWs na nasa Canada at Hong Kong. Marami pang bansa yan eh, pero ito lang muna yung binigyang pansin natin, mga kapatid. So kinakailangan nila yung mga makakaboto na Pilipino dyan sa bansang binanggit, dapat nilang pre-register po sila. At itong pre-enrollment period na ito para sa overseas internet voting ay magsisimula yan sa March 10. Pakisabi ha, baka may kamag-anak ka dyan sa Canada at Hong Kong, ang registration o pre-enrollment para makaboto ay magsisimula sa March 10. At pwede na silang bumoto, may isang buwan na medyo mahaba-haba na pagboto. Magsisimula ang pagboto dyan sa Canada at sa Hong Kong April 13 ayon sa balita. April 13 hanggang May 12. Yan yung isang buwan na ibibigay para sila'y makaboto. April 13 hanggang May 12. Pero in order for them makaboto online, kailangan sila na mag-pre-register. Magsisimula ang registration na yan na tinatawag na pre-enrollment period for overseas internet voting. Magsisimula yan sa March 10. At merong isang buwan na boboto yung mga kapatid natin dyan sa Canada at sa Hong Kong. Ang pagboto magsimula ng April 13 hanggang May 12. Alright? At least klaro na po tayo. Marami tayong OFWs dito sa broadcast na kasama, mga kapatid. Pumapalo na po yung mga nakikinig sa atin sa broadcast. Nagdadalawan-libo minsan eh. Opo, nagdadalawan-libo. Sa maghapon, nasa 500. Opo, sa maghapon. Pag tumatagal na ho, nakita ko yung mga videos natin, ang dami na po nating mga sumusubaybay sa ating broadcast. At ang ilang porsyento po dyan sa inyo ay mga OFWs. Meron tayo sa Hong Kong, di ba may binabanggit ako ng mga overseas. Nasa Ireland yung iba, nasa Kingdom of Saudi Arabia, may nasa Canada, may nasa Greece, may nasa Africa, di ba? Nasa Italy, part ng Europe. Oh. Marami tayong OFWs eh, actually. Hindi lang dito sa nakikinig sa atin, kundi nationwide. No? Marami pong mga OFWs. Nakakalat sila sa iba't ibang bahagi ng kontinente. Asia, sa Europa, no? At sa iba pang mga bansa. Ipagdasal natin sila, mga kapatid. Let us pray for them na
Yan po kasi isa sa mga passion ko na alalayan, tulungan ang mga OFWs kasi anak ko ng dating OFW, si Mama Elsie. OFW po yan for 6 months. Hindi siya tumagal doon kasi nga, una, hindi naman talaga siya design para doon. Sinubukan niya lang ang buhay OFW. Kaya marami siyang kwento nung siya'y bumalik. Sa 6 na buwan niya ron sa Bahrain, marami siyang naranasan doon. Marami siyang ikukwento. At sana kung meron siyang opportunity, makaka-recover siya. Invite natin siya pag Sabado minsan para magkwento. Mga kapatid, kung meron kang kwento, sabi mo sa akin kasi pag Sabado kasi usapang OFWs tayo. Pwede kang mag-appear dito sa screen, online, magkwentuhan tayo sa karanasan mo. Yun po yung challenge ko sa iba sa inyo Ngayon, kung nahihiya po kayo, padala kayo sa email ko ng kwento nyo. Babasahin ko rito. Ha? Babasahin ko rito. Paano ka ba napunta dyan? Ano ba kwento? Babasahin ko po yon. Ha? Basahin ko po yon. Para at least malaman nila na, okay. Yun pala yung nangyari kay Brad, kay Sis. So, tandaan nyo ha. Dalawa yung option ninyo. Interviewin ko kayo rito online, live, pag Sabado, o di kaya magpapadala kayo ng sulat sa email ko, alcal.neg@gmail.com. Yan po yung aking email ad, ha? al.neg, negros. Pinikli lang natin al.neg@gmail.com. Yan. Opo. Pwede kayo magpadala dyan. Pero mas maganda yung live Kausapin ko kayo ng meron tayong 30 minutes kasi. Second segment kasi yan Gospel, muna tayo. Gospel for today tayo, reflections. Second part natin ng Sabado, usapang OFW, ha? Baka may interesado dyan sa inyo. Just let me know, ha? Chat mo lang ako o pwede mo akong tawagan. 0950-266-9596. Ayan. May binanggit si Bobby Tarok dito at patungkol kanina. Naway maging sagrado at banal ang ating boto sa bawat panahon ng halalan. Ito na pala yung kanyang comment ngayon. Sa bawat panahon ng halalan, manalangin, magdasal at hilingin natin sa Panginoon na piliin ang politikong tunay na maninilbihan sa bayan. Tama yan, Bobby. Oo. Try natin magkaroon tayo ng informational parang voters education dito, ha? Probably mga latter part ng March or first week ng April. Magbibigay lang tayo ng konting guidelines. Hindi ako magbibigay ng kandidato sa inyo, ha? Kanya-kanya tayo dyan. Kasi may kanya-kanya tayo manok You understand, no? So pagdating sa pagboto, bala kayo, diskarte nyo yun. Pero sa atin lang, information lang. Ganoon naman si Brad Calix Education lang tayo. Information. Yun lang tayo. Yung pagpili, bala ka na dyan. According to your conscience yan Opo. 6:54 sa aking orasan. Mag-a-announce muna ako ng konti, tas mag-pray na tayo, ha? Mga kapatid, ipagdasal natin yung 10th year anniversary po ng grupong Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines Incorporated na pinangunahan ni Brother Noe Dora, ang dating pastor. Siya po ang ministry head niyan, At kasama na po tayo dyan sa Association of Pastors Converted na yan. March 4 po yan, malapit na. 12:00 ho gagawin yan. Doon po gagawin sa Pastors Formation House sa Lumbia, Cagayan de Oro City. March 4. Di ako makasama dyan dahil sa sitwasyon ng aking may bahay. Opo. Pero pag-pray natin yung needs, no? Maraming pangangailangan yung 10 taon na po yan sa March 4. Pag-pray natin yung pangangailangan po nila. Ang mga CFD po sa Bacolod ay nasa ere na po kami sa DYAF. Sa mga taga-Negros po ito.
Meron po tayong Historia Sagrada pag Sabado. Etong araw na to, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Pag Sunday naman, ang D1 nga dalan, alauna ng hapon hanggang alas 2 sa DYAF. Kasama natin dito yung aming presidente sa broadcast ngayon, si Christian Paul Gaylan. Siya po yung pinaka-main anchor. Andyan din sila JB Akma, sila sila ang Vice President po namin, si Angke, si John Paul Ruby, yan, mga umaalalay. Si Bro George, no? Naandyan din at iba pang tropa. Opo, supportahan po natin yan mga kapatid. Supportahan nyo po yung CFD sa Bacolod mga kapatid. Kung gusto nyong bumili ng mugs, mga t-shirts po na iba-ibang design, marami yan, maraming design. Mamili na lang po kayo, punta kayo doon sa Facebook page namin na Catholic Merchandise. Opo. Doon po lahat ng mga makikita nyo na kursonada nyo, bahala na po kayo doon. Yung mga sizes po, kompleto naman kami dyan. Yung mga kulay, ganun din. For more information, you can call 09928550 Yan, sa ilang mga detalye. Punta kayo doon sa FB page namin, Catholic Merchandise po. Ang Sangguniang Laiko ng Pilipinas ay magkakaroon ng Walk for Life, Walk for Hope 2025, Feb 23 yan, bukas. Linggo, alas 4 ng hapon. Ang meeting place po nila ay sa Lawn-C Flower Clock area, doon po sa Rizal Park sa Luneta. Ang rota ng kanilang lakad magsimula sa Maria Orosa Street papuntang Manila Cathedral. Ayun po yung balita galing itong anunsyo na to ay galing kay Javi Padilla, ang Laiko President ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas. Kung may mga kaibigan kayong Katoliko na taga Maynila, sabihin nyo sa kanila na na-announce ni Brad Calix yan. Bukas na yan, alas 4. Ang meeting place kanyo doon sa Lawn-C Flower Clock area, doon sa Rizal Park sa Luneta. Maglalakad ito ha, maglalakad. Magsisimula sa Maria Orosa Street hanggang Manila Cathedral. Alas 4 ng hapon. Hindi madaling araw ha, hapon. Yan. At least klaro. Mga kapatid, nagdadasal tayo ng 1 hektaryang lupa sa Bacolod para magamit ng Panginoon dito sa Bacolod para sa mga converted pastors. Tayo po nangangasiwa niya sa Negros So sana bigay ng Lord yan, second quarter o di kaya sa birthday ko mismo sa December 3. I will be celebrating yung aking first year anniversary ng ministry natin sa Katoliko sa birthday ko mismo. Okay? Sa birthday ko mismo. Kasi doon tayo nag-public declaration ng birthday ko last year. Therefore, mas magandang doon ko na lang i-celebrate yung aking anniversary. Para memorable. Although officially, naging Katoliko ako October 26. October 26. Pero para isahan na lang, para hindi ko talaga makalimutan sa birthday ko mismo. Lord willing, second quarter, bigay ng Lord yung 1 hektaryang lupa. Para saan yan? Para yan doon sa mga pastors na magiging kabahagi natin later on. Tapos, uunahin natin project dyan. Papatayo tayo ng kapilya dyan. Mag-i-invite lang ako ng pari dyan na magmimisa. Pero ako po yung nangangasiwa niyan. Pagkatapos yan, magpapagawa tayo ng mga kwarto-kwarto para doon sa mga pastors na magiging part ng grupo. At yung kalahati ng hektarya, livelihood. Yun po yung plano dyan, kapatid. Kaya pagdasal nyo bigyan tayo ng Lord ng lupa. Hindi lupa sa paso, hektarya. Hektarya to. Hektarya, hindi lupa sa paso. Pwede naman kayo mag-donate niya kung lupa sa paso yan. Lagyan nyo ng magandang halaman yan. Pwede naman po yun. Pagdasal po natin yun mga kapatid na i-grant, i-honor ng Lord yung request natin. If you would like to support Brad Calix
sa maski papanong paraan. Just go ahead, nandyan po yung GCash natin. Umaasa lang po tayo sa kabutihan ng Panginoon Diyos at sa generosity po ng mga kapatiran. Ito na po yung pinakaginagawa natin. Full-time tayo ever since, nung pastor pa tayo, up until now. Ito po yung pinaka-focus ng ministry ni Brad Calix. At marami tayong pwede magawa, pero limitado yung ating budget. So ito po ay personal na appeal sa inyo ng mga kapatid na nagtatanong kung paano kayo makakasuporta. Nandiyan na po sa ating screen na pwede nyong ipadala yung inyong tulong na galing sa puso, mga kapatid. You are not obliged to do it. Pero if you would like to help, ito po ay magandang opportunity na mangyari na samahan niyo po si Brad Calix sa ating ipinaglalaban at advocacy sa simbahang Katoliko. Maraming salamat po. Alright. Bobby Taruk, salamat for joining. Salamat din sa consistency, sa mga insights. Sa aking may bahay na si Annalyn, maraming salamat ma for joining. Alan Yaneta, dyan sa Hungary, salamat kapatid. God bless sa buong pamilya. Ate Ya Montejo, salamat. Kay Christian Paul Gailan, ang aming presidente. John Paul Rubibro, salamat. Kay Pipito Barbon, maraming salamat. Kay Bro Herald Doloso, ang presidente dyan sa Granada, unit ng CFD, God bless. Jimmy Oren, maraming salamat po. Jermeline Honasan Balahad, dyan sa San Pedro, Laguna, maraming salamat. Ate Armida Decena, salamat po. Jo Marie de los Santos Arcaira, good morning Brad Calix, ang sabi niya. Kay Agaton Ray Alfante, salamat. Nilo Bonita, kay Abner Alpinague Sales, bro, maraming salamat sa pag-join. Kay Ate Corazon Gagi, maraming salamat. At sa iba pa, ganoon din kay Esmeralda Alcaide Calixtro, na asawa ng aking kapatid dyan sa Cainta Rizal. God bless sa buong pamilya, Esme. At sa iba pa sa inyo mga kapatid. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Patuloy namin pinagdadasal ang paggaling ng aming Santo Papa, Francis. Tulungan niyo po siya makarecover. Halos lahat ng mga Katoliko worldwide ay nagdasal na sa kanya at patuloy na nagdadasal po para sa kanyang paggaling. Inaantay lang ho namin ang kalooban niyo para sa kanya. Pray po kami sa bawat isa na kasama namin sa broadcast today. Ang inyong pagpapala, ang inyong gabay. Ma-enjoy namin ang maghapong ito. Pinagdadasal po namin ang patuloy na magandang kalusugan ng bawat isa. Praying po kami sa online voting sa Canada at sa Hong Kong na namumroblema sila. Tulungan niyo po na maayos po yan ng COMELEC at ng mga embahada sa Canada at sa Hong Kong. Malaking porsyento po ng mga Pilipino na nandun. Sayang din po yung kanilang boto para sa Pilipinas sa nalalapit na halalan sa Mayo. Lord, praying kami for good health sa bawat isa. Pagpalaan niyo po yung broadcast na ito na makatulong sa Catholic community at sa broadcast po sa DYAF mamaya ng grupong CFD sa Diocese ng Bacolod. Pagpapalain niyo po at sa araw ng bukas. Makinabang nawa ng malaki ang Catholic community sa Negros at sa maaabot ng DYAF na mga lugar. Lord, pagpalain niyo po kami sa maghapong ito. Ma-enjoy namin ang aming Christian life. Maraming salamat po sa simbahan na itinayo ng Panginoong Yesus at na-enjoy namin to up until now. At naniniwala po kami na hindi ito mabubuwag na sinumang denominasyon. Ito'y mananatili hanggang sa dulo. Mamamatay na lang po kami, magdidire-diretsong simbahan ng Panginoon Diyos. Kaya maraming salamat po kasi naging bahagi po kami nito. Tulungan niyo kami na maging mahabagin sa iba,
Patuloy namin silang dalhin kay Kristo, turuan ng mga aral ng Panginoon Diyos. Salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po natin yung ating video sa ating mga kapitbahay, kaibigan na mga Katoliko. Mamayang gabi magkikita ho tayo sa ganap na 8:00 at para mag-usap uli sa ating sinisiris na Usapang Katolisismo. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn, ako po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Ay, nga pala. Shoutout pala ako doon kay Ma'am Vanessa. Meron kaming ipagdasal nyo ha, meron kaming event ngayon diyan sa Sacred Heart sa mga katekista po. Nagti-training po si Brad Calix diyan at graduation po namin sa March, ano. Unang cycle ho yan, cycle A pa lang yan. Meron pang B sa C. Ma'am Vanessa, maganda umaga po sa aming masipag na coordinator, si Ma'am Vanessa. At sa lahat ng mga katekista, magkikita po tayo sa ganap na alas 8:30 at magsisimula yung programa alas 9. Maraming salamat. To God be the glory, mga kapatid. Ingat po kayo and bye for now.